This is your Dwayne Entertainment Playpad. Malakas po mga kaibigan. It's John Patrick Pagtalunan mga kaibigan. Miraculously trailing itong short-lived solo race leader na si Ronnie Lankita. Ang lakas naman ni John Patrick Pagtalunan. By the way, si John Patrick Pagtalunan mga kaibigan ay from, of course, he's from Nueva Ecija, no? From San Leonardo, Nueva Ecija. Magkakaroon ng cycling race May 23, 2024 ang San Leonardo Cycling Challenge at dalawa pong nasa harapan nyo. Ronnie Lankita, 29 years old, at ito pong si John Patrick Pagtalunan, a former U23 rider ng Nueva Ecija Cycling Team during the 11th edition or last edition ng LBC Ronda Pilipinas in 2022. Dalawa po itong nasa breakaway ngayon. Ito po ang mga race leaders at ngayon po ay binibigyan ng tubig itong si Ronnie Lankita from Kamiling, Tarlac po. A former construction worker and farmer itong si Ronnie Lankita po, no? A short-lived break po ngayon sa race na ito, itong si Ronnie Lankita na inabutan po nitong Nueva Ecijano rider na to na si John Patrick Pagtalunan. Bali po si John Patrick Pagtalunan ay isa po siyang talagang climber na rin, napatunayan niyang climber, sprinter, all-rounder nga din po. Kung sabi nga niya po sa akin, hindi niya rin po maintindihan ang kanyang skills, pero most probably he can climb. Ito po ang dalawa po, si John Patrick Pagtalunan at si Ronnie Lankita po ang nasa harapan nyo. Pinabagtas pa rin po nila ang Ilocos Norte Abra Road. At by the way, ito pong si Ronnie Lankita, for your information, is a self-confessed sprinter. But nakita mo naman, evidently he can climb too. At former teammate po ng Pagnanawan siya, once a member of Team LBC in 2016. so masasalubong nila ito, most probably abutan pa nila sila cruise control dito, sa mga oras na to. At right now talagang grappling with the mobile network coverage ngayon sa mga oras na to. At right now sila po ay nagka-travel na ng 2.5 hours. At itong si John Patrick Pagtalunan from Nueva Ecija against itong kay Ronnie Lankita. Nandito po sila close to closing in dito sa Ilocos Norte sa Nueva Era. Tama ba? Okay. Nueva Era mga kaibigan. So Nueva Era yata pababa na doon, Okay. So kung hindi ako magkakamali, merong naka KOM summit line somewhere in this stretch. Of course, about 95 kilometers completed na. At marami pong mga falling rocks dito, at may mga maliliit na bato-bato, na most probably will damage the wheels of itong mga competitors. So ngayon po ay nag-uusap ang dalawa kung paano nila mapapaagwat pa tremendously ang kanilang lead. Ang tumatarangko po ngayon from 7-Eleven si John Patrick Pagtalunan. At itong si Ronnie Lankita, bago po nakapasok sa Gopher Gold itong si Ronnie Lankita in 2018, siya po ay nakapasok muna sa Negros Team in 2015, sa LBC Team in 2016, Philippine Army in 2017. So right now ay ang kanilang speed about 27 kilometers per hour pa mga kaibigan. Nagpapapalit po itong si John Patrick pero ayaw po ng Gopher Gold, Okay, nagpapahinga sapagat ang tagal niya nag-solo supreme race leader itong si Ronnie Lankita. Kaya kahit paano gusto niya na mamahinga muna in the meantime, While maintaining the speed of these two-man lead pack. So ito po, nakikita natin, evidently laki pa itong napingas dito sa bundok na to. Ang laki, halos humiwalay sa
sa flanks ng mountain na yan, ano? Hello. Okay, so continue. Let's continue mga kaibigan. So ramdam nila, even itong si Ronnie Lanchita, no? Even itong si Ronnie Lanchita. Maganda na. Ito medyo madalas to. Uy, para tayo nag-enduro, Mr. Mark Royla. So ito, mauna nga tayo ng konti para makita natin view. Bigyan na, dito lang yan. Mga view yan. Of course, ayan, okay na yan. Yan po mga kaibigan ang nakikitang view. A view of Ilocos Norte and Cordillera ang nakikita nyo dito sa mga oras na ito, na talagang spectacular view of northern Luzon. Makikita mo na talagang the amazing Ilocos Sur or Ilocos region is blessed with this majestic view. Talaga namang hindi lang po sa Cordillera lang merong mountain, ano, mountain range, kundi dito rin, dito sa Ilocanja region. At right now wala pa rin pong signal at this stretch is a landslide prone area. Landslide prone area po to. Dito pumesto kaya tayo dito, baka mag-landslide eh. Ayan po mga kaibigan, talagang napingas ang ibang mga kalupaan dito, no? Talaga pong delikado dito pag umuulan, ano? Hindi na okay na dyan, dyan. Oo. Hindi po talaga advisable, ano? Hindi advisable sa pagulan to, no? Itong lugar na to. Si Rick Rodriguez, nakita natin talagang very hands-on dito sa kanyang rider. Talaga namang seemingly, obviously, this stretch is a prone to landslide. Ang dami natin nakita mga falling rocks, ano? And scattered rocks dito sa particular stretch na to. Ayan, nakita mo, nagkalat ang mga falling rocks. Kaya nga merong stern warning dito na this is a prone to landslide ito. Prone to landslide itong particular stretch na to. Pinipilit ipagtalunan, ano? Talunin itong si at lumayo dito kay pinaka bubble gum niya na si Ronnie Lanchita. It's like a bubble gum on his foot itong si Ronnie Lanchita ngayon. At tayo rin pumalit ni Ronnie Lanchita kay John Patrick Pagtalunan. As we observe, Evidently, John Patrick Pagtalunan is stomping his authority here and riding his heart out, trying to drop his breakaway companion Ronnie Lanchita here in this particular section. unahin mo yung dalawa, pwet-pwetan na lang tayo. Okay, sunod ka na, buntot ka lang closely. Yan, kaya ganyan, mas safe dito eh. Okay mga kaibigan, at 33 kilometers per hour right now. Ang bilis po nila sa packet po ito, no? Packet po. At 4% grade. Even itong sasakyan ng 7-Eleven ay talagang umiiyak na sa tarik nitong dinadaanan nila. This is a landslide prone area. A landslide prone area ang kanilang tinatahak ngayon. At nakita po natin naman mula umpisa, no? Mula ng tahak nito after Danglas ay puro bato na lang na maliliit ang kanilang
nadadaanan, ano? Anong particular ano to? Barangay? Or Abra pa rin, no? Part pa rin ng Abra to. So they're still in Abra province, mga kaibigan. Abra province pa rin to. A sight to behold, itong particular portion of this race course, ano? Ang ganda ng mga view. At nakita natin si Tommy Datang, oh. Si Tommy Datang, mga kaibigan, ang nandito nakahinto, ay participant of amateur category ng pag-single Bulagaw 360 Tri-Boundary Challenge na ito. At dito mukhang may feeding zone. Dito po, mga kaibigan, may feeding zone, pero inisnab lang po ng dalawang race leader na to. We have no time. We're still kumbaga abundant pa rin daw sila ng refreshment, ano? At John Patrick mukhang si John Patrick mukhang pinaglalaylo ng kanyang team na dito sa harapan. Ito po, mga kaibigan, ang iiyakan na po, mga kaibigan. Dito po sila iiyak at 13%, mga kaibigan. I-slow motion na po sila ngayon. Nasa buwan na po sila ngayon. Nasa buwan. Ito, may XX na John Patrick Pagtalunan, 16%, mga kaibigan. Ito. And Ronnie Lankita, tignan natin. Si Ronnie Lankita, mga kaibigan, composed lang po. Talagang pinagmamasdan lang si John Patrick Pagtalunan, far away. At ito, medyo nga mabigat dito, at pati tayo ay napapa-slow mo na rin sa pagde-deliver ng ating coverage. John Patrick Pagtalunan negotiating these notorious uphill. 19%, mga kaibigan, 19%. Talaga pong matarik, ano? Okay, dito tayo, balik tayo dito. Up. At this stage, ladies and gentlemen, we decided to distance ourselves dito sa ating race leader na si John Patrick Pagtalunan of 7-Eleven. Napagdesisyonan po namin ni aking piloto na si King of the North RS200 Boss Ironman Champion 2019 na si Mark Floria na mag-advance muna in the meantime para at least nandito kami sa ibabaw ng bundok at hindi kami nakahanging. Ito, at medyo naramdaman natin, medyo yung clutch lining itong ating sinakyan ay talagang well perceived. At iniintay natin si John Patrick Pagtalunan at pinatunayan lang niya na kaya niyang talunin etong si Ronnie Lankita na closely watching over. Honda Pilipinas 2020.